Wala. Noong pa man, na sabi niya, bakit makaya ba ni Muhammad na pumunta ng langit na hindi abot ng isang araw? Mula after Isya, before Fajr, dumating siya ulit. Matakin natin na from Makkah dito to Palestine, tapos umakyat sa langit. Sabi nila, hindi totoo yan, kasi paano yung magawin na noon, yung from Makkah to Palestine ay isang buwan yung lalakarin nila yun eh. Pero hindi natin yung kakayahan ng Allah, dahil ang Allah SWT ay kaya niya kung anong galing gawin. Kung fayakun, magagawa niya. At saka isipin natin na kung kaya ngayon ng mga, kasi ngayon ay kanyan, yung mga, dahil sa technology, meron ng mga taong nakapunta na sa diba, sa mga buwan. Ang Allah SWT, wala pang teknolohiya noon, ay meron na siyang pinapunta doon sa langit. Before pa yung nangyari, yung pagkagat ni Muhammad ay ang Allah SWT ay meron siyang dalawang tao na pinapaba niya mula sa langit patungo sa lupa. At saka dalawang tao din na kinuha niya from lupa, pinakyat na sa langit. Ibig sabihin, before pa yun ipipita, meron ng mga unang tao na kinuha ng Allah mula sa lupa patungo sa langit, at saka mula sa langit pinababa niya sa lupa. Kaya yon. Sino yung dalawang tao na pinababa ng Allah galing sa langit, pinababa niya sa lupa? Sino yon? Ang apo ng lahat ng mga tao, si Adan at saka si Eva, si Hawa. Bali, sino naman yung dalawang tao na kinuha niya mula sa lupa, pinakyat sa langit? Isa alayhi salam. Unang-una si? Okay, kasama si Isa alayhi salatu wasallam, si Jesus. Pangalawa si? Prophet Muhammad. Hindi, before pa ni Muhammad yun eh. Okay. Unang kinuha niya mula sa lupa patong sa salita si Prophet Idris. Prophet Idris. Pangalawa si? Prophet Isa alayhi salatu wasallam. Bali, yung dalawang tao na galing langit patungo sa baba ay si Adan at saka si Hawa. Okay? Yung dalawang tao na kinuha niya from pinapangakyat na si, unang-una si Nabi Idris at saka si Isa alayhi salatu wassalam. Bali, yun ang mga tao kinuha niya. Before pa yun ni Muhammad, ha? Bali, pasukin natin yung Night of Journey, mga kapatid sa Islam. Ang Isra wal Mi'raj, ito ay totoong nangyari dahil binanggit ng Allah sa Surat al-Isra, first verse yun. Kung titingnan nyo sa Quran, Surat al-Isra, unang verse. Subhanallazi asra bi'abdihi. Pinaglakbay ng kanyang alipin sa gabi na yun. Okay. Noong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa Makkah, kasi dito pinanganak ang propeta natin dito sa Makkah na. Siya ay malapit ng matutulog noon. Ang sabi ng mga pantas ay pagkatapos niyang magdasal ng Isya. Itong paglakbay ni propeta ay before na 2 taon siya lumipat from Makkah to Medina, yung hijrah. Kasi pagkatapos ng ganito, 2 taon ay lumipat na siya from Makkah to Medina. Okay. Bale, isang gabi, dumating sa kanya si Jibril alayhi salatu wasalam. Ito daw ay siguro mga 9 na ng gabi. Dumating siya sa kanya si Angel Jibril. Sabi niya, Muhammad, Prophet Muhammad, ikaw ay maghanda dahil ikaw ay pinasundo ng Allah dahil sa napakalaking bagay na pag-utos sa iyo. Bali, sabi ng mga pantas, inutusan daw ni Jibril si Muhammad na maganda siya, tapos pinaikot niya diyan sa Kaaba ng 7 ikot daw. Pinatawap niya diyan. Bali, pagkatapos nilang umikot, dumating ang kanyang sakyan na ang tawag doon ay burak. Ang tawag sa kanyang sinakyan ay burak. Hindi yung burak na nakita natin na sa picture na ang ulo niya ay babae, hindi ganun. Hindi yung ganun, hindi ganun. Kasi mahirap pinagano. Ang ulo niya nung sa amin noon may malaking burak daw, pero ang ulo niya napakaganda ng babae yung ulo niya. Hindi yun. Hindi yun.
Ang burak daw ay sabi ng propeta ay maliit lang sa kabayo. Ito ay puti, kulay puti. Pagitan ng donkey at saka kabayo ang kanyang laki. Ito ay puti, puting galing sa langit ito. Sabi ng mga pantas daw, ito rin ang sinasakyan ng mga propeta noon. Subalit 500 years ay wala nang nakasakyan sa kanya. Ibig sabihin, pagitan ni propeta Jesus at saka si Juan, pumahalay 500 years. Bali yun na, dumating na ang kanyang sasakyan. Sabi ng propeta, ang kanyang lakas ay parang kidlat ng kanyang lakas. Ang bilis ng kanyang parang kidlat. Bali yun na, dumating na ang kanyang sinakyan na burak. Ang tawag doon ay burak na puti, galing kayo sa paraiso. Bali, saan sila nagsimula? Dito nga sa Makkah. Bali patungong Bait al-Maqdis doon sa Palestine. Bali, walis sila after na Isha. Bali nga gano'n na. Sumakay na si Propeta Muhammad. Kasama na doon si Jibril. At sila ay umalis na sa Makkah from patungo sa Palestine. Sa kanilang paglalakbay, marami silang nadaanan dyan. Pero wag na natin mong ganyan. Bali, in short, nang dumating na sila doon sa Masjid al-Aqsa, dumating sila doon, nadatnan niya doon ang lahat ng mga propeta at saka mga sugo. Kasi magkaibang propeta sa sugo. Hindi lahat ng propeta ay sugo, pero lahat ng sugo ay propeta rin. Bali, nang dumating sila sa Palestine, sa Masjid al-Aqsa, nadatnan niya ang lahat ng mga propeta noon, mula kay Adan hanggang kay propeta Isa, Diyos alayhi salam. Nandun sila sa loob ng Masjid al-Aqsa. Na matakin natin na 314 na mga propeta. 124,000 na mga 124,000 na mga propeta, 330 na mga sugo nandun lahat, naipon doon. Ibig sabihin, kung tutusin, pinakamalaking asimblea ng mga propeta at saka sugo sa araw na yon. Bali, nang dumating sila doon, sabi ni Jibril, masok ka na. Bago pa sila masok, yung kanya daw sinakyan na burak ay itinali niya pa. Kasi noon, may mga area na parang parking ng mga kabayo na doon itatali. Sa ngayon, mga parking ng mga truck lang ngayon eh. Noon, may mga parking ng mga kabayo na doon itatali yung kabayo. Sabi natin, paano pa itatali yung kabayo na yun na hindi man yung tatakbo yun. Kasi yun ay sugo yun eh. Yun ay tanda na anumang bagay ay magtira pa rin ng huwag kang magkumpiyansa. Kasi itong paglalakbay ni propeta, lahat ng galaw niya ay katuruan sa atin. Lahat ng galaw ni propeta ay katuruan para sa atin. Sabi niya, huwag ka pa rin magkumpiyansa kahit na yun ay safety na yun. Kaya tinali niya yung kabayo niya. Bali, yun na. Masok na si Propeta Muhammad sa Masjid al-Aqsa doon sa Palestine. Bali, pagkatapos niyang pumasok, nandun na nakahanay lahat ng mga sugo at saka propeta na ang hinihintay pa lang ay siya pa lang hinihintay doon para idasal yung dalawang rak'ah na dasal. Parang hindi tayo, parang dasal ng panili, parang sunod eh. Bali, nang pumasok siya, sabi ni Jibril, sabi na, doon ka sa unahan. Ibig sabihin, siya pala ang hinihintay na imam doon. Siyang mag-imam. Sige, isipin natin na ang 314 na mga sugo, 124 na mga propeta, siya pala ang hinihintay na imam sa araw na yon. Matanong natin, sabi na, bakit nandun lahat ng mga propeta eh, nauna silang namatay? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kung ano ang ginanais nilang gawin, ayun ay mangyari. Kung fayakun lang, mangyari na lahat yun. Bali, ibig sabihin, lahat ng mga sugo at saka propeta ay kanilang sinulubong si Propeta Muhammad doon sa Bait al-Maqdis, doon sa Masjid al-Aqsa sa Palestine. Okay. Siya nang nag-imam doon hanggang sa natapos yung dalawang rak'ah na dasal. Ang mga tanong doon, bakit siya pa ang nag-imam? At sa pagdasal yun. Ang nakuha natin doon, sabi ng mga pantas daw, ibig sabihin, yun ay palatandaan na lahat ng mga propeta mula kay Adan, Noah, ay isa lang ang kanilang ipinag-imbita na religion. Yun ay religion Islam. Isa lang ang kanilang paniniwala. Yun ay ang kaisa ng Allah. Yun ang pinakapunto doon na napalating aral na ang lahat ng mga propeta ay sila ay magkakapatiran sa Islam. Ang kanilang religion ay Islam. Mamatay yung unang propeta, sunod propeta, Islam din ang kanyang tutuloy din. Kaya nga si Jesus bago magunaw ang mundo, babalik siya.
para ituloy niya ang kanyang da'wa na Islam din. Susuportahan niya din ang Islam bago magunaw ang mundo si Propeta Jesus alayhi salatu wasalam. Bali, pangalawang nakuha natin na aral doon, ayun, sa sabi ng mga pantas din ay yun ang palatandaan na sabi ng mga sabi niya, ikaw ngayon Propeta Muhammad ay ikaw nang bahala sa mga tao ngayon mula sa ngayon hanggang sa paggunaw ng mundo, ikaw nang bahala sa kanila. Ibig sabihin, ikaw na ang kanilang mga ikaw na ang sinusunod nila na propeta mula ngayon hanggang sa pagbuno ng mundo. Well, yun pala ang kalagaan na siya palang nag-iman doon. Dahil una-una, ang lahat ng propeta ay isang kanilang paniniwala, ang kaisa ng Allah. Pangalawa, ang lahat ng propeta ay isang kanilang pinagdadawa na reliyon. Yun ay reliyon ng Islam. Okay. Pangatlo, yun. Yun ay parang ipinaubayan na ibinigay ang trono, sabi na kay propeta na, ngayon ikaw na ang propeta ngayon, mula ngayon hanggang sa pagbuno ng mundo, ikaw ang propeta. Bali yun ang ibig sabihin na siya ang nag-imam doon sa dasal na yun. Bali, nang matapos na sila, magdasal, yun, sabi ng mga pantas ay binigyan ni Jibril ng dalawang baso si Muhammad, isang baso yung laban, isang baso yung parang alak. Bale, ang kinuha ni Propeta yung gatas daw. Bale, sabi ng sabi kung kinuha mo yung alak, lahat ng mga tawan mo ay magiging na. Masinggero. Kaya napakaganda, kinuha mo ang gatas na yun. Ang lahat ng mga tao no, ay sunod sa iyo at saka malinis ang kanilang. Pati tayo siguro. Bale yun. Bale, natapos na yun yung tinatawag na Al-Isra, yung ang journey, light journey, ang paglalakbay sa gabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula dito sa Makkah patungong Masjid Al-Aqsa doon sa Palestine. Bali, yun ang tinatawag na Al-Isra, yung paglalakbay sa gabi. Bali, pangalawang yugto ng kanyang paglalakbay sa gabi na yon ay mula Masjid Al-Aqsa patungo naman sa langit, pag-akyat niya. Okay. Nang siya ay umakyat na sa langit, kasama din si Jibril, sila ay nagmula sa Palestine patungong kalangitan. Ang langit to ay 7 antas yan, 7 antas ng kalangitan. Bali, sa in short na istorya, kasi para dumating tayo sa punto, nang dumating na sila sa unang palapag ng langit, tinanong ng gwardiya ng unang palapag kung sino ito. Parang kumatok sila. Ibig sabihin, ang pagkatok pala ay palatandaan na yun ay pag-respeto yun eh. Huwag ka muna dili-diritso kasi tandaan ka muna sa respeto. Bali, sabi na, sino ito? Sabi niya Jibril, ako ito, may kasama ako. Sabi niya, sinong kasama mo? Sabi niya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay, si Propeta. Bali, sabi nila, siya ba ay merong sulat ba? Hindi kaya siya may sugo dito. Ibig sabihin, pwede ba siyang gate pass? Sabi niya, siya ay sugo galing sa Allah. Bali yun, binuksan nilang unang palapag na langit, doon niya nakita ang ating apo na si Propeta Adan alayhi salatu wassalam. Ibig sabihin, sa unang palapag na langit, nakabantay doon sa ating apo na si Propeta Adan alayhi salatu wassalam. Bali, itong si Adan daw, Propeta Adan ay kapag lumingon siya doon sa kanan, para siyang natutuwa siya. Kapag lumingin siya sa kaliwa, napayak siya. Bali, sabi ni Propeta Ibrahim, Propeta Muhammad, sabi niya, bakit ganun ang si Propeta? Sabi niya, dahil sabi niya, kapag lumingin siya sa bandang kanan, nakita niya ang kanyang mga anak, na yun tayo na mga angkan niya, na doon sila sa paraiso. Kapag naman lumingin sa kaliwa, nakita niya ang kanyang mga anak, mga angkan ay karamihan doon sa impyerno. Kaya siya napayak siya. Kasi sabi niya, mas marami daw yung nakita niya na doon sa impyerno. Okay. Bali, okay. Doon na sila nakapasok sa unang palapag ng kalangitan. Ang nadat na doon ay si Propeta Adan alayhi salam. Bali, tumuli na sila sa pangalawang antas ng langit. Bali, ganun din nangyari. Tinanong sila kung sino ito. Nagpakilala siya, ako si Jibril, kasama ko si Propeta Muhammad. Sabi na, meron ba siyang gitpas? Siya ba isinugo? Sabi niya, siya ay isinugo ng Allah, may gitpas siya. Bali, sabi niya, tumuli sila sa binuksan yung
pintuan ng pangalawang palapag ng langit. Sabi na, marhaban. Bali, sino ang mga propeta doon na kanyang nadatnan? Si propeta Jesus at saka si Yahya. Propeta Jesus at saka si Yahya sa pangalawang palapag ng kalangitan. Bali, magpinsan yun, si Jesus at saka si Yahya. Bali, ganoon yun, sabi na, welcome. Welcome sa iyo, kapatid na propeta Muhammad. Bali, nang matapos yun, sila tumuli sa pangatlong palapag ng langit. Ganoon yung nangyari. Sabi na, sino ito? Si Jibril, kasama ko si Muhammad. Tapos, pinatuloy siya sa pangatlong palapag ng kalangitan. Ang kanyang nadatnan doon, na tagabantay ng kalangitan ay si propeta Yusuf alayhi salatu wassalam. Ibig sabihin sa pangatlo nandun si Yusuf alayhi salatu wassalam. Bali, ganoon din sabi ni Yusuf, welcome sa iyo, kapatid na propeta Muhammad. Bali, tumuloy naman sa pangapat na kalangitan. Ang kanyang nandun ay nandun na si propeta Idris sa pangapat na kalangitan. Si propeta Idris ang kanyang nadatnan. Bali, tumuloy sila sa ikalimang palapag ng langit. Ang kanyang nadatnan ay si propeta Harun alayhi salatu wassalam. Bali, sabi niya, welcome sa iyo, kapatid na propeta Muhammad. Bali, tumuloy siya sa ikalim na palapag ng kalangitan. Ang kanyang nadatnan ay si propeta Musa alayhi salatu wassalam na kapatid ni Harun alayhi salatu wassalam. Ibig sabihin, si Harun, si Musa, magkapatid. Bali, sa ikalimang palapag nandun si Harun, ikalim na palapag nandun si propeta Musa alayhi salatu wassalam. Bali, hanggang sa, sabi ni Musa, welcome sa iyo, kapatid. Sa lahat ng kanyang nadana propeta sa iyo, welcome sa iyo lahat. Bali, tumuloy na si propeta Muhammad sa ikapitong palapag ng kalangitan. Bali, ang kanyang nadatnan doon ang propeta na siya nakasandal sa Bait al-Ma'mur. Ang Bait al-Ma'mur ay katapat mismo ng itong Kaaba na ito. Sa taas, sa ikapitong palapag ng langit. Nakita niya si Ibrahim doon, na nakasandal doon na parang nagpapahinga siya. Bali, sabi ni Ibrahim, welcome sa iyo, kapatid na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali, nakita niya si Ibrahim na parang siya ay nagpapahinga doon. Ibig sabihin, sinabi ni Ibn Muhammad, sabi niya, wala tayong mapapalang kapahingaan, maliban ang kung tayo ay mamatay na. Ibig sabihin, hindi tayo makapagpahinga doon sa langit kung hindi tayo mapagod dito sa lupa muna. Ibig sabihin, doon na tayo makatikim ng magandang pagpahinga doon sa paraiso inshallah. Bali, yun na. Dumating na si propeta Muhammad doon sa ikapitong palapag ng kalangitan. Nandoon si propeta Ibrahim, nakasandal siya sa Bait al-Ma'mur. Kaya sinabi ko, yung Bait al-Ma'mur, tapat mismo na itong Kaaba na ito. Yung Bait al-Ma'mur doon sa kalangitan. Yung Bait al-Ma'mur, sa taasan niya, doon ang piting nila kay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bali, yung Bait al-Ma'mur, dito sa lupa, ang Kaaba, ang nagtatawag ay mga tao, di ba? Tao ang nagtatawag dito sa Kaaba. Tayo yung mga tao nagtatawag. Sa Bait al-Ma'mur naman, ang nag-ikot dito doon ay sino? Mga anghel. Sa Bait al-Ma'mur, ang umikot doon ay anghel na 70,000 araw-araw. Na kung sino ang makaikot doon, ay hindi na bumalik. Halimbawa ngayon, itong 70,000, bukas 70,000 na ibang anghel naman. Hanggang sa paggunaw ng mundo, hindi na bumalik yun. Ibig sabihin, kung pupuntahin natin, mas marami ang magtatawag doon sa taas. Kasi araw-araw 70,000 na mga anghel. Dito, yung sa Kaaba, ay ito, nagbabalik-balik yung nagigot dito eh. Di ba, yung bisan sa isang araw, dalawang balik sila dito. Doon, isang bilis lang ng mga anghel doon. 70,000 na anghel na umikot doon sa Bait al-Ma'mur. Ibig sabihin, mas marami ang umikot doon sa taas na katapat mismo na itong Kaaba na ito. Yung Bait al-Ma'mur. Ayun, ang umikot doon ay mga anghel. Okay. Nang dumating na, nang pumunta sa taas siya, para sa meeting area ng Allah, nang dumating sila sa meeting area, ang kanyang kasama na si Angel Jibril sabi na, dito lang ako. Kasi wala akong gate pass, ikaw lang may gate pass. Kasi, ibig sabihin, pati ang Angel, si Jibril ay, meron din siyang hangganan din. Sabi na, dito lang ako maiwan kasi wala akong gate pass na papasok dyan. Ikaw lang ang makapasok dyan, Propeta Muhammad. Bali, yun na. Tumuloy na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa lugar na kung saan meeting place nila ng Allah. Nag-usap na sila na yung pag-usap na hindi makita.
Parang yung puso sa puso lamang. Mm. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, abang tayo ay buhay, ay hindi natin makita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinubukan ni Propeta Musa. Sabi niya, wala, pwede ba tayo makita? Kasi nag-usap sila ng Buddhist lang. Sabi ni Musa, wala, pwede ba tayo makita? Sabi niya, hindi mo ko makita. Sabi niya, kasi, sabi niya, subukan natin. Bali, sabi niya, kung pumunta ka sa Torres Sena, may bundok siya. Tingnan yung bundok. Kung makita mo yan, makita mo ko dyan. Bali, sinubukan ni Musa, yung bundok ay nalusaw yung bundok. Sabi niya, wala, sabi niya, ako humingi ng pataw sa'yo na talagang ikaw ay may kapangyarihan, patawarin mo ako ay isa sa mga Muslim na. Bali, sinubukan ko na makita sila, hindi niya nakita. Ibig sabihin, tayong mga tao, lahat ng may buhay pa, ay hindi niya makita ang Allah ng personal. Kailan natin siya makita? Kapag tayo nasa paayos din sa Allah. Kaya yung pag-ayuno, yan ang pinakamaganda na sinabi ng Allah na sabi na kullu amalu ibn Adam lahu illa sawm fa innahu li wa an agzibi. Lahat daw ng gawin ng Adam, ang kanyang Adam ay sa kanya ang gantimpala. Kung malaki ang kanyang ginawang kabutihan, malaki ang kanyang gantimpala. Kung maliit lang kanyang gantimpala. Maliban lang sabi niya sa as-sawm, yung pag-ayuno. Bakit? Sabi niya, ako mismo ang magbibigay sa kanya ng gantimpala. Kaya yung pag-ayuno ay, ang gantimpala na ay hindi mabibilang yan. Kasi ang Allah magbigay, hindi tao Ang Allah magbigay ng gantimpala. Kailan yan bibigay? Pagdating sa kabilang buhay na, personal lang bibigay yun. Ana agzibi, sabi ng Allah, ako ay magbigay sa kanya ng gantimpala ng yung kaliwaan, kami sa kamay. Kaya doon natin sa Allah, makita ang Allah kapag binigyan niya sa atin ng ating gantimpala sa ng ating pag-ayuno. Okay. Bali yun na. Hindi na nakita, ang kanilang pag-usap ay hindi nakita ng propeta, bagkus yung parang busis na puso sa puso lamang ang kanilang nag-usapan. Bali, ano yung kanyang minsay doon? Ano ang pinaka-importanteng utos sa kanya sa oras na yun? Ano yun? Doon ay tinatawag yung dasal. Bali, ang ipinagutos sa kanya ay obligado ang dasal sa umma mo na 50 times a day. 50 dasal sa isang araw. Isipin nyo kung 50 dasal sa isang araw, Okay. Yun ang kutusan, yun ang kutusan. Bali, yun ang kutusan. Bali, bumabas siya. Tumahan siya kay Propeta Ibrahim. Sabi ni Ibrahim, i-extend may salam sa inyong mga tawan. Tumahan siya sa kaning napalapag. Doon si Propeta Musa. Sabi niya, oo kapatid na Ibrahim, Muhammad. Ano ang, kasi siguro mausisa si Musa Hindi naman marites yun. Sabi niya, aking kapatid, Propeta, ano ba ang pinagutos? Sabi na, ako ay pinagutusan ng 50 na dasal sa isang araw. Nang marinig ni Musa, sabi niya, hindi kaya ng inyong mga tawan. Sabi niya, yung mga tawan, sabi niya, dalawang sala lang, hindi na kaya. Yun yung 50 pa. Sabi niya, bumalik ka sa Allah, hindi ka ng medyo kulangan. Medyo kulangan yung ganun. Bumalik si Propeta daw Ibrahim, Muhammad. Nalibubas siya, nagiging 40 na. Sabi ni Musa, kasi mausisa siya. Sabi niya, hindi mo kaya. Tawag ko lang, dalawang dasal, hindi na kaya. Balik ka pa. Balik si Ibrahim, Propeta Muhammad hanggang sa naging 5 na. 5 bisis sa isang araw. Alhamdulillah. Bali, nang dumating naman sa kay Musa, sabi niya, wala pa kasi akin, 2 lang, hindi kaya. Sabi niya, hindi na. Kasi itong 5 bisis sa isang araw, katubas ng gantimpala ay 50 din na gantimpala. Sabi niya, alhamdulillah, yung gawa, kinulangan, pero yung nandun pa rin yung reward. Kaya, ibig sabihin, itong sala na ito, alhamdulillah, tayo magpasalamat dahil kung hindi na kulangan ay 50 times a day, ay wala, siguro wala tayong magawa. Kaya yun ay nagpasalamat natin na nakulangan yun. Kahit ganun pa man, yung 5 dasal, ang kanyang gantimpala 50 rin. Alhamdulillah rin. Bali, ibig sabihin, itong dasal pala ay importante dahil saan yung pinagutos? Hindi sa lupa, kundi espesyal pa na pinakuha ng Allah si Propeta. Mula dito sa Makkah, dumamang pa sa Palestine, bago sila pumunta sa langit. Bali, napaka-importante yung dasal sa ating mga kapatid. Dahil ang dasal nito,
ito lang ang tanging haligi ng Islam na araw-araw tayo kondisyon sa Allah. Kasi parang yan ang kondisyon sa Allah eh. Magdasal ka, kondisyon ng Allah. Kung hindi ka magdasal, wala kang kondisyon sa Allah. Katulad ng ngayon na napaka-importante yung cellphone natin eh. Kung walang cellphone sa para kang wala kang walang signal. Ano po walang signal? Bale, yung dasal natin ang pinaka-importante dahil yan ang kondisyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga pagdating sa kabilang buhay, yan din ang unang itatanong sa atin. Huwag kayo kukumintayin sa lahat ng ginawa natin yung dasal natin. Sinabi ng propeta, awwalu ma yuhasibul abdu yawmal qiyamah as-salat. Ay salahat al-amalu kullu. Ay fasadatil amalu kullu. Unang itatanong daw sa atin sa ating mga gawain dito sa lupa yung ating dasal. Kung magandang dasal natin, siguro yung mga pag-ayon ay maging mabuti rin siya. Yung mga ibang gagawin natin ay magiging mabuti rin siya. Subalit kapag hindi mo ginawang dasal, yung takdang oras niya, yung takdang oras, at saka yung mga tuntunin na magtakbiratul ihram ka, magsujud ka, ganito, magdasal ka yung napakabilis, ayun ay hindi complete na dasal yun. Bali sinabi ng propeta, kapag ginawa mong dasal mo ng kumpleto, takdang oras, kasi may mga oras yan, ginawa mo ng yung kanyang pamamaraan, pagdating sa kabilang buhay, pati yung mga ibang gawin mo ay maging mabuti rin. Kaya ang dasal ay napaka-important sa atin dahil ito ang unang puntahin sa atin. Hindi lang obligado ay yung sunnah pa. Dahil sabi ng Allah, kapag tinitimbang na natin yung mga dasal, sabi ng nagtitimbang, sabi na, wallah, kulang ang kanyang dasal. Siguro, hindi siya nagdasal ng asar. O nagdasal man siya, pero ang bilis-bilis niya, ay walang, anak ko na yun, ang invalid na dasal yun. Sabi ng nagtitimbang, wala, kulang ka ng dasal na obligado. Sabi niya, hanapin niyo yung kanyang mga dasal na sunnah. Ibig sabihin, yung sunnah pala, importante rin. Hanapin niyo yung kanyang mga dasal na sunnah. Kung mayroon siyang sunnah, itapal niyo sa kanyang dasal na obligado para maging mabigat ang kanyang dasal. Kaya ang dasal na obligado ay kasama rin na gawin natin yan. Hindi lang yung mga obligado, yung mga sunnah pa. Yung dasal. Dahil yan ay makakatulong sa atin sa kabilang buhay sa Allah. Bali yun mga kapatid, ang dasal ay napaka-importante. Kaya sinabi ng propeta wala kang may rason sa dasal. Kung hindi mo kayang tumindig, tumupo ka. Kung hindi mo kayang umupo, mahinga ka, walang problema. Kung nasa, halimbawa, sabi mo, ngayon ay napakalamig sa atin, napakalamig sa Kuwait napakalamig sa umaga, hindi mo kayang sabi mo, baka magkasakit ako dyan, pwede mo magtayamong kung wala ka nang magtayamong ka. Kaya wala tayong rason na tayo hindi makapagdasal. Maliban lang kung sa ating mga babae, may oras na, hindi kayo pwede magdasal. Kaya nga, libre na yan libre sa'yo kapag hindi katulad ng pag-ayon na, kapag naumayotang kayo, babayaran ninyo. Yung dasal, yun naman ang napakinom sa'yo, hindi nyo babayaran yung mga dasal na yun. Bali yun, ang dasal ay doon ito pinagutos sa langit, na ginawa ng Allah, unang-una ay 50 times, naging 5, pero ang kanyang kadipala ay 50 times din. Bale, yun na, bumaba na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating siya dito na before na Fajr. Matakin nyo, after Isa, dumating siya before na Fajr. Ilang oras lang yun. Kaya nga, yung mga tao, ng kinaumagahan, sabi ni Muhammad na ako'y pumunta sa langit. Sabi na, kasinungalingan yan. Ang from Makkah to Palestine, nilalakad namin ng isang buwan. Pabalik, 2 buwan. Paano ba kaya na isang buwan lang yan? Bali yun. Maraming mga tanong sa kanya. Totoo ba yan? May nagtanong, sabi niya, kung totoong nakapunta ka doon sa Palestine, sabi niya, ilan ang poste ng Palestine? Yung Masjid al-Aqsa. Ilan ang poste ng kan? Kasi yung mga tao dito, alam nila kasi pabalik-balik sila doon. Kaya hindi sana nila ilan ang poste ng kan? Bali, dumating yung tulong ng Allah. Sabi na, pinakita niya kay Muhammad na parang video yun Ay, pinag-iwagan. Sabi ito, ganito. Sabi na, totoo. Doon siya, yung badan niya, wala siya. Totoo na punta doon. Bali, nang dumating sila dito,
Bali, ang unang naniwala sa kanya yung si kanyang kaibigan niya si Abu Bakr As-Siddiq. Kaya sinabi na Abu Bakr As-Siddiq. Unang tao na naniwala sa kanya na sabi niya totoo yan. Kung yan ay sinabi ng propeta, totoo yan na nangyari sa kanya. No, naglakbay siya. Kasi pati yung mga ibang mga kanya sabi hindi parang anak-aning sila sa eh. Paano niya makaya na alos ko lang 7 oras lang bumalik na siya. Bali, nang kinaumagahan na, yun. Sinong nagturo sa kanya kung paano magdasal? Nang kinaumaga, dumating na sila dito. Sinong nagturo sa kanya paano magdasal? Kung paano gawin yung Fajr na 2 rak'ah, Zuhr na 2 rak'ah, Maghrib, sino? Sino ang kanyang teacher sa pagdadasal? Si Jibril alayhi salatu wassalam. Ang kanyan daw, ginawa ni Jibril, first time, yung Fajr, sabi niya 2 rak'ah, siyang naging imam para makita niya Muhammad. Pagkatapos niya, sabi niya, practical. Kasi kung practical na yun, kasi ang dasal, kapag ang isang Muslim ay naging dumating na sa punto na nasa wastong lang, ay obligado na magdasal. Yung mga balik Islam, kapag sa'yo nagsada na, isigida na siya ay obligado na magbalik Islam. Kasi ay magdasal na, kasi obligado na sa kanyon. Kaya ginawa ni ginawa ni Angel Jibril, pagdating nila kinawagan ay tinuruan na si Muhammad kung paano magdasal ng Fajr, 2 rak'ah, paano gawin, magsujud, ganon, anong mga bibigkasin. Tapos, nang matapos siya sinama ng maamom. Unang-una, tinuruan na si Muhammad, pagkatapos, si Muhammad naman ang imam para practical pa. Fajr, yung Zuhr, 4 rak'ah, yung Asr, 4 rak'ah, yung Maghrib, 3 rak'ah, yung Asar, 4 rak'ah. Yun ang ginawa ni Jibril sa pagtulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga sinabi ng propeta sa tungkol sa pagdarasal. Kasi ngayon maraming nadadasal. Maraming klaseng dasal ngayon na lumalabas. Kaya ang sabi ng propeta, anong sabi niya sa atin? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Magdasal kayo ang katulad ng ating pagdadasal. Ibig sabihin, kung ang dasal natin ay basta dasal ni propeta, hindi ka tanggap-tanggap yun. Ibang dasal, ibang sikta ka, siguro. Kasi ngayon marami tayong nakita na ibang kaning dasal. Kaya lang, ang matatanggap na dasal, sinabi ng propeta, sallu kama ra'aytumuni usalli. Kayo ay magdasal kung ano ang pagdasal ng Fajr, 2 rak'ah, ang Zuhr ay 4 rak'ah, yung Asar ay 4 rak'ah, yung Maghrib ay 3 rak'ah, yung Isha ay 4 rak'ah. Ganun ang aking pagdasal. Bakit? Sinong nagturo sa akin? Si Angel Jibril. Bali, nang malamanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pamarang pagdasal, itinuro naman sa kanyang mga pamilya. Kaya unang tinuruan niya ang kanyang asawa na si Khadijah alayhi salatu wassalam. Bali, unang nagdasal din sa pamamaraan ng pagdasal ni Propeta ay si Khadijah na asawa niya. Dahil siya unang tinuruan ni Propeta na magdasal sa kanyang pagdasal. Ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, itong pagdadasal din ay tingnan natin kung tama ba ang ating pagdarasal na katulad ng pagdarasal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ating pagdarasal ay iba sa kanya, pagdarasal ay hindi katanggap-tanggap ang ating pagdarasal. Pagdating sa kabilang buhay, marami tayong bumabayaran doon na dasal. Sabi na, kulang yung dasal mo. Kasi ginawa mo na, hindi katulad ng pagdasal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali, yun ang pinakapunto mga kapatid sa Islam, ang nangyari sa tinatawag na Al-Isra wal Mi'raj. Yung gabing paglaki ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan, bagamat man na hindi nakatakda, nakatakda, pero ito'y nangyari ito dahil ang Quran mismo ang nagsabi. Pero, wag nating sa gawin na magdasal lang tayo ng tahajjud sa buwan ng Rajab. Hindi kaya tayo ay mag-ayun lang sa buwan ng Rajab. Yun ay wala yun sa katulad ng propeta na gunitay na kaya ay gawing espesyal yung pagsamba, pag-ayun sa buwan ng Rajab dahil yun ay kasama sa mga bida na hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid sa Islam, ito ay mga konting kaalaman lang sa atin na kung saan ito ay pinaka-important dahil ang pinag-usapan nito yung dasal natin. Kaya mula ngayon, sikapin natin yung mga dasal natin magiging ito ay tama ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dapat sa atin
alamin natin, pag-aralan natin yung mga dasal natin inshallah. Kaya mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, tayo magpasalamat sa Allah Ta'ala na itong mga oras natin ay kasama sa mabigat na timbang natin sa kabilang buhay. Alhamdulillah, tayo napagod sa pag-umrah, pero ganun pa man, yung oras natin ay napakinabangan natin din inshallah. Kaya habang nandito tayo, inshallah, ay gagawin natin na may mga konting ganito mga lecture para ito ay baon natin hanggang sa kabilang buhay inshallah. Gaya ng napag-usapan namin na siguro 4 na araw tayo dito, ay meron tayong mga lecture minsan sa umaga mga 9 to 10 bago tayo pumunta ng Masjidil Haram. No? Kasi pag gabi naman siguro